Isang magandang araw po sa ating lahat. The recent pandemic coincided with the 190th anniversary of the apparitions of Our Lady to Saint Catherine Labouré, where she revealed the miraculous medal, or the medal of the Immaculate Conception, which during the cholera epidemic in France at 1832 became more popularly known as the Miraculous Medal because of the physical healings and spiritual conversions. At nito nga pong nakalipas na pandemya, isa sa mga naging gawain ng apostolate, ng Miraculous Medal Apostolate, ay magpadala ng mga medalya milagrosa kasama ang kwento, paliwanag, at panalangin na kaugnay nito. Napansin ko po na marami yung tao ang biglang naghahanap at nagdanais makabili o makahingi ng miraculous medals. And from these persons who call our office looking for medals, from the most frequent and persistent ones, we were able to organize a network of devotees, individuals, karamihan po sa kanila mga doktor at nurse, medical practitioners and frontliners. We were able to organize them and individuals who'd like to spread the miraculous medal in a time of chaos, fear, and hopelessness. Noong nabuo po namin yung aming grupo, we made a group chat, and I remember I named our group chat Medals of Hope. And true to its name, our little apostolate of sending miraculous medals with its prayers became an instrument to give comfort and hope to those who are distressed and affected of the virus and pandemic. There were a lot of testimonies, miracle stories, and appreciation posts that was shared in our group chat. Most of them are healthcare workers kasi karamihan ng pinapadalhan namin ng mga medalya ay mga nurse, pasyente, doktor, police, etc. I remember meeting one doctor who requested for medals for their hospital. She came to the Marian Center to pick up the medals, and we were able to talk to each other. Sabi niya sa akin, "Father, marami po akong kasamahan na naniniwala sa bisa at proteksyon ng Mahal na Birhen sa pamamagitan ng medalya milagrosa. Sa aming ospital po, regular ang swab test. At parate, halos karamihan sa amin na health workers ay nagpa-positive. Ngunit yung department po na hawak-hawak ko, bukod sa pag-encourage sa aking mga kasamahan na pag-ibayuhin ang pag-iingat at pangangalaga sa aming kalusugan, napagkasundoan po naming lahat na magsuot ng medalya milagrosa. Lahat na po ng paraan para lamang mapalakas yung aming loob ay ginawa na namin. Kaya lahat kami sa Pedia Ward nakasuot ng miraculous medal. At sa mga nakalipas na swab testing, ang aming grupo ang walang nagpa-positive sa COVID." Sabi niya sa akin, "Father, kahit po kami ay mga doktor at nurse, kami rin ay tinatablan ng takot at anxiety, dala ng panganib na mahawaan, dahil exposed kami sa mga pasyenteng may COVID. Kaya ako, bago mag-duty, habang isinusuot ko yung aking medalya milagrosa, inahawakan ko po ito malapit sa aking puso. Nagdarasal ako, sabi ko, Mama Mary, magsisilbi po ako sa aking bayan at kapwa. Kayo na po ang bahala sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Huwag ninyo pong pahintulutan na may mahawa sa amin sa sakit." Father, ika niya, ito po ang nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa karamihan sa aming healthcare workers sa panahon ng pandemya. Ito po ang muling nagturo sa amin na magdasal at maging malapit sa Diyos. That simple medal, that tiny aluminum medal that we normally give to people, gave them a sense of assurance. It gave them a sense of hope na balang araw, malalagpasan din natin ang pandemyang ating pinagdaanan. Mary, my dear friends,
facilitates this encounter between us and Jesus. And even up to now, that most of us are suffering various kinds of problems, anxieties, stress, illness, Mary invites us to come ever more closer to the foot of the cross of Jesus. It is there that we will be given grace to bear and surpass all the hardships and danger we are going through. It is through the cross that redemption is given to us. The best way that we could honor Jesus and Mary is for us to continue to experience their intercession and help, is to serve as persons who are always ready to lend a helping hand to those in need. The question is, are we ready and committed to accept the duties and responsibilities of being followers of Jesus, of being Christians, of being children of Mary? Pilgrims of Hope is the theme for the Jubilee year next year. Pilgrims who rejoice in hope. Pilgrims who are willing to accompany the least and the lost. Pilgrims who are committed to serve Jesus and Mary in the various apostolates and works, even in our daily lives. May all of us devotees of Our Lady have a renewed fervor and enthusiasm in creatively and lovingly responding to the mission and call to spread the good news of Jesus and be the hope that comes only from Jesus. May we ourselves truly become pilgrims who together rejoice in hope, who together accompany each other, who together commit ourselves to the Church, to Jesus and Mary. Nawa, ang maging daluyan, tayo din ay maging daluyan, katulad ni Maria, ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Pag-asa na hindi bumibigo at nagpapaasa. Bagkos, tunay na nagbibigay pag-asa sa iba, lalong-lalo na sa Aba. As we continue the celebration of this Holy Eucharist on this feast of Our Lady of the Miraculous Medal, we ask the Lord for the grace to be instruments of the good news, to be instruments of hope in our world and times, especially to our sisters and brothers who are in need. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. Please stand, and together we profess our faith.